Maraming salamat Jade, sa iyong katanungan. Ang katanungan niyan ay ganito. Kung ang bata po ay nasa tamang edad na at gustong manirahan sa akin, maaari ba siyang pupili kahit may existing court order na magkasama siya ng ex ko? Maraming salamat sa katanungan ni Jade, and I believe maraming mga kasambahay natin ang nakaka-experience din ng ganitong situation. Pagdating kasi dun sa mga issue ng custody, lalo na kung sakaling meron kayong mga former na partner na hindi na kayo magkasama, nagkakaroon talaga ng issue kung pagdating dun sa co-parenting arrangement na tinatawag natin. Ngayon, dun sa situation ni Jade, yung bata kasi is I believe 9 years old na. So, sa Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na best interest of the child, tsaka meron tayong tinatawag na tender age presumption. Ngayon, itong dalawang concepts na to, magkatugma ito o magkatambal. Yung best interest of the child, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, sa lahat ng situations patungkol dun sa care and welfare ng child, ang kailangan i-consider ng batas at ng Korte Suprema is yung best interest of the child. So, pagdating sa children below 7 years of age, ito naman yung tinatawag nating tender age presumption. Sabihin, ang presumption ng batas is mas makakabuti sa best interest of the child na yung child ay mapupunta sa care and custody of the mother. Ngayon, 9 years old na yung bata. Ano yung circumstances or factors na titingnan ng korte kung sakaling magkaroon tayo ng arrangement na pipiliin ng bata na sa nanay na tumira? So, meron tayong several factors dyan. Nang una, yung choice ng bata, ino-honor yan ng Supreme Court. Pero kailangan niyang itambal yan dun sa ibang mga circumstances. Tulad ng, for example, meron bang agreement yung mga parents ng bata kung kanino maninirahan ng bata? Pangalawa, yung pinipili ba ng parent ng bata is unfit ba siya? Or meron ba siyang ginawa before na naabuso ba niya yung bata? Meron bang incident na nakita ng court na kailangan hindi sa nanay siya mapakupkop, kundi sa tatay? Mas financially capable ba si father kaysa sa mother? And iba-iba pang mga circumstances na nakaka-affect ng mental at saka moral development ng child. Ngayon, babalik tayo dun sa point na yung child is 9 years old na. Batay sa batas, meron siyang karapatan na i-express yung choice niya kung kanino siya maninirahan. Pero, hindi basta-basta na kesyo sinabi ng bata na gusto ko kay mama or gusto ko kay papa or gusto ko sa any third person. Kung meron na kasing court order, kailangan, unang-una, i-respect natin yung court order. Pangalawa, kung sakaling merong mga facts or circumstances na nagli-lead into a change nung parental arrangement ng bata, maganda, lumapit siya sa korte and sabihin niya na, Your Honor or Judge, kailangan na po natin i-modify yung existing court order patungkol din sa custody ng bata. Kasi ito na po yung mga circumstances ngayon. Like for example, kung si Jade, kunwari may history siya na pinapalo niya yung bata, may preference yung bata na hindi sa kanya manirahan, pwede niya sabihin na nagbago na po ako, hindi na po ako ganun, hindi na po ako, yung environment po na ipoprovide ko po dun sa aking anak is mabuti na po, hindi na po katulad ng dati. At saka pangalawa, pwede niyang i-cite na yung bata po mismo yung nagsasabi na gusto niya pong manirahan sa akin. And kung meron pong court order before na nagsasabi na dapat po hindi siya sa akin mapupunta, gusto ko pong i-reconsider ng court yung order para kung sakali mabigyan ako ng second chance para maging ina dun sa aking anak by giving me the custody of the child, given the child's choice. So muli, ang advice natin kay Jade at sa ating mga kasambahay, kung sakaling meron po kayong na-encounter na similar na situation na ganito, hindi basta-bastang pwede niyong kukunin yung bata. Kailangan po alam po ng court kung ano po yung gagawin natin. And kailangan po ipalam po natin sa court na ito na po yung preference ng bata at this age.